Sandro Marcos nagpakilala na. Grabe talaga, nakakahiya naman tong ginagawa nila sa taong bayan. At eto, may isa tayong papanoorin na sinupalpal lahat ng mga tumatakbong politiko. At eto, Ted Pailon, no? Grabe si Ted Pailon. May maanghang at may mainit na pangbubutata sa mga politikong tumatakbo ngayon. Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers at isang politics vlogger, roving vlogger. Grabe itong mga papanoorin natin ngayon, no? Eto nga, Ted Pailon, ako, binutata na naman sila. At etong si Sandro Marcos ay nagpaano na paghahalata. Bakit mo to ginawa? Bakit mo ginawa ito? O, sino tong tumatawag? May tumatawag sa akin eh. Sino kaya to? Tawag kang nagtatrabaho istorbo. O, mamaya ka na. Tawag ka ng tawag eh. Nag-ano ako dito, tawag ka ng tawag eh, vlog ako dito eh. Kiraulo ka pala eh. So eto na nga, no, marami tayong pag-uusapan ngayon na ito. Bago. Tawag-tawa ako dito nung napanood. Eh syempre ako ay lumaki sa Rojas Capiz, kaya naiintindihan ko tong mga sinasabi nitong babae na to. Sinupalpal ho si hindi ko lang alam parang nagiging katawa-tawa. Grabe na, nakakahiya na ho yung bansa natin pagdating sa politika. Di promise, kasi parang ginagawa ng katatawanan ng mga katulad yung mga vlogger, yung mga kapag sumikat lang sila, parang gusto na agad tumakbo. Yan na ba ngayong kababawang politika dito sa bansa natin? Eh, bali-balita nga eh. Hindi talaga bali-balita. At ito nga, tumakbo nga sila Diwata, sila Rosemar, tsaka may isa yung dating yung tropa nila Banat Bay. Tumakbo na rin para daw sa boses ng mga vlogger. Hindi, nakakatawa lang ngayon, no? Parang sobrang napaka ginagawa na nilang pag ginagawa na nilang katatawanan ng ang pagtakbo bilang congressman, senador or vice president, president or pagtakbo ng mga sa gobyerno, hindi to katatawanan. hindi ito laro-laro lang. Oo, kasi nagtataka ako dito sa mga lahat naman, pre naman eh, wala namang problema na tumakbo ka. Kaso, ang tanong dito, kaya mo kayang gampanan yung mga dapat mong tapos hindi naman namin nakikita sa sarili mo mismo na may magagawa ka para sa bayan or para sa mga nasasakupan mo. O tignan nyo ngayon yung mga congressman, di ba, nagyayamanan lang. Ay ngayon nga para sigurong napagtanto ng mga vlogger na kapag halimbawa wala na silang views o wala nang nanonood sa kanila at dagdag kita, tumakbo ka na lang. Tingnan nyo, pinamumukha ngayon ng mga dyan na mga vlogger na nagsitakbuhan or tatakbo bilang senator or ano-ano pa, eh parang gagawin lang nilang pangkabuhayan ng pagtakbo nila bilang politiko sa ating gobyerno. Sabi ko, ano ba naman to? At ito nga, may napanood daw kagabi. Natawang-tawa ako at talagang barag na barag sila dito sa kay ate, no? O nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, natatawa ako dito.
Oh, eto, si Diwata, binanatan. Ay. Medyo ano lang medyo masakit ang salita niya rito pero ganito talaga, ang cute talaga ng mga Ilongga pag nagagalit. Ano ba panoorin natin? Maninga si Kuan, si Diwata. Hoy, Jurassic! Ang bilatsik iloy mo kang malaw ay kang garas. Kuya, kaway ka man iniskwin na. Jurassic. Gago! Buisit. Jurassic talaga, ma'am. Grabe ka naman, ma'am. Grabe ka naman kay Diwata. Di ba sabi nga ni Diwata, kapag bumagsak na daw yung business niya, gawa daw ng panibago racket, baka naisip niya kasing yung racket na yun, yun yung pagtakbo niya. Okay, play. Anong nalalaman mong yun di puta ka sa party list? Utay na basag ba? Alam mo na, yun yung puta ka sa party list. Ay, lako ate. Siya ka naman magigibusi sa mga vendors na kailangan taktanan ng mga vendors sa apa? Ikaw magigibusi sa mga vendors yuta? Yuta. Gago! Alam niyo, tawag-tawa ako dito. Habang pinapanood ko ito kagabi, sabi ko, puta na, ang sarap maging politics vlogger nito ni Madam, no? O, Madam, mag-politics vlogger ka, dami mong mababasag. Kawawa si Diwata, putik. Malabaw ka pasubong sa may mga iniskwelahan sa mga tuod-tuod ng mga mga advocates? Hindi ka galing yung di puta ka, hindi ka nga makangirit. Hindi ka nga makatawa o Ngirit or hindi makatawa, gano'n. smile. Sa nagpapapicture sa yung mga tao na iirita kang bilatsing iloy mo ka nga. Gago. Ang lutong no? Oo, ang lutong ni ate. Grabe, ang lupit. Bilat. Iloy mo. Oy, sa mga bata dyan, huwag niyong gayahin si ate, ha? Oo. Ito pala, may nag-comment pala sa aking isang member. Sabi niya, Jake, pwede bang patanggal nung Pwede bang patanggal nung ganito? Gago! Pwede bang patanggal yan, Jay? Yung effects ko na daw kasi minsan yung mga anak niya, mga binatilyo, dalagaytay, nanonood daw. At tawang-tawa daw sa mga video ko. So, tinatanggal para daw hindi na marinig, baka daw gayahin. Sige, sabi ko, hindi ko napapaanoin yun. Paminsan-minsan na lang. Gurilya ka nga, Diwata ka? Gurilya. Naiirita ka nga, you feel annoyed. Pag nagkagtusin mo ang mga tao dahil sebelyat ka, you do not have that personality. You're not a people person. Ang lakas niya. Nagkuhan ka pa lang ganing di puta ka, nag-viral ka pa lang sa kinabaligya mo nga linaga, da? Doon, put ka mag-astahaw, mas mo maano. Gago! Ay, sorry na, dindot ko tuloy. Guys, yung alpot. Ibig sabihin na alpot, pukpuk. Ay, lako po si ate. Ano ka sa Congress? When you say party list, Hindi kasi, ma'am, kaya gustong-gusto nila tumakbo sa Congress. Di ba, nung nakaraan, nag-viral yung mga video natin at nagba-viral or napag-uusapan po ng mga Pilipino na ubod ng ngayaman ng mga congressman ngayon. Kaya siguro, napag-isip-isip ni Diwata na sa Congress na lang ako tatakbo, mukhang maraming pera doon. At yung iba pang mga vlogger na tatakbo bilang congressman o senator, mas siguro mas okay dahil parang mas malaki kita doon. Ikaw ba naman, dating teacher, naka-Hermes na. Dating isang pastor na may sasakyan na 18 million. May sintro na tigte 37,000. May mga congressman na may bag na may milyones. 'Di ba? Kahit naman di sino, talagang ma-attract at mapapaisip na takbo na lang kaya ako senator. Total sikat naman ako. Hindi, ito yung tinatawag na masyado nang mataas yung tingin mo sa sarili mo. Although maganda yung hangarin ni Diwata, para sa akin maganda yon para sa boses ng mga vendors. Kasi nga dati rin akong vendors. Pero parang hindi pa natin nakikitaan ng potensyal na magagawa talaga ni Diwata yun, no? Yung about dun sa sinasabi niya na siya yung magiging boses ng mga vendors dahil marami naman din talaga ng mga vendors na nakikita natin sa mga daanan na
Unang-una tinataboy sila at wala silang pwesto. Ikaw ba naman kasi, bakit ba Jay, bakit dumadami yung mga vendors na walang mga pwesto sa Pilipinas? Ganito kasi yan. Kahit ako dati, kami ng magulang ko, isa kaming illegal vendor ng isda. Tinatag na illegal vendor, ay yung nakikita nyo sa labas ng palengke na mga naka-istante lang at hinuhuli kadalasan. Paano naman kasi? Paano hindi dadami yung ganyan? Una-una, magkano yung pwesto ngayon? Halimbawa, makakuha ka nga ng pwesto sa labas nyo. Magkano yung upa? 7,000, 5,000. Magkano lang kikitain mo sa isang araw? Tapos, 'di ba? Parang binuhay mo lang yung may-ari ng pwesto. Kaya kahit naman din sino, magtitinda na lang sa libre. Siyempre, yung pangbabayad nila sa pwesto, pangbabayad nila sa kuryente doon, di peperahin na lang nila, sayang din yun sa 5,000, di ba, sa isang buwan. Saan mo pupulutin yun? Kaya nga madamadami yung mga ganyan. Ngayon, yung kay Diwata naman, okay naman di sana. Kaso Diwata, sana, bago ka sana tumakbo, sana pinakitaan mo muna ng magandang pag-uugali, yung magandang pag-uugali yung mga tao. Kaya ka naman nababash ngayon kasi nga samut-sari din yung ginawa mong kalokohan dati na may nagpapapicture sa'yo, ayaw mo magpapicture. Paano na lang, mapapaisip na lang yung taong bayan na what if na na maging manalo nga to, di lalong lalaki ulo nito. Ngayon pa nga lang Tsaka ito ano bang tingin nyo sa sarili nyo pag Hindi, ito na lang sa dinami-daming sikat ng mga vlogger ngayon. Huwag niyong isipin na napaka-taas nyo na. Parang parang ang tingin mo sa sarili mo mataas ka na. Turing mo tatakbo ka, hindi mo biro pagtakbo na ang laking pera niyang ang laking perang gagastusin niyo diyan. At ito pa, may naisip ako, may papanood ako sa inyo pagtapos nito ni ate. May papanood ako sa inyo kung ano ba nga ba ang dahilan ng mga vlogger or nung iba dyan na tumakbo. Di alam nyo ito may mga sponsor kasi yan. So sa pagtakbo ng isang politiko, kadalasan may natatanggap silang pera and hindi kadalasan talagang palagi. Matalo man o hindi, may pera ka pa rin. May ganun may mga nakukuha sila na hindi ko lang kayang i-explain ng pero mamaya papanood na natin kay Kaya ito, papanood na natin kasi puro mura naman ito. Ito, asan yun? Yung, hindi ko pala dito pinasa. Saan ko ba pinasa? Hindi ito ata. Ito kay PRR, di ba? Naman si Benny Abante. Wait lang sa mali ko ata na ipasa. Tingnan ko lang Ito, ipasa natin dito sa dito sa account natin, para makita nyo. Ito yun Ito yung ibig ko sabihin kanina. Ito yung katulad dito yung sinabi ni PRRD, na yung gawain ng mga politiko. Halimbawa, magbibigyan ka ng 20 million, sponsoran ka. Sa tingin, di ba? Sinong tanga na tao na bibigyan ka ng 20 million tapos igagamitin mo lang sa tapos kasing hirap or kasing buhay mo lang sila Diwata. Sabihin na natin mayaman na si Diwata, pero hindi yan basta-basta kasi dito sa pagtakbo nga may mga nahihita sila dito, may mga napapakinabangan sila. Ito i-explain sa inyo ni PRRD. Yan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Totoo ng 20 million, at least 5. Yung 15, total babawi kung manalo ka na. Marami na negosyo. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga maraming gahol. Ito hindi ko naman nilalahat May mga politiko naman na talagang gusto lang talaga nila magserbisyo sa bayan, na talagang pera nila mismo ang ginagastos nila para sa kanilang pangangampanya. Yun na nga lang sabi nga ni PRRD
na kung binigyan kang 20 million, yung 15 million gagastusin mo at yung 5 million ibubulsa mo dahil yung 15 million mababawi mo naman yun kapag nanalo ka na. Yun yung masaklap lang doon. Ngayon, sino nga ba, kaya nga maraming nagkaka-interest na tumakbo sa politika, pagiging politiko, dahil nga malaki ang pera dito. Kaya nga, tama nga itong sinabi ni PRRD na ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas ay yung mga politiko. Kagaya lang yan, yung nakaraan, di ba? Nag-viral yung mga baho ng mga congressman na dating pulubi na ngayon ay mga bilyonaryo at bilyonarya na. Gago! Oo nga pala, hindi ko na pinili yun. Di ba? O kaya ito, totoo itong sinasabi ni Tatay Digong na to. Play natin. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo. Yan, oo. Di ba? Napakaliwanag ho niyang sinabi na yan ni PRRD, no, na hindi nga yan talaga. No, kahit kailan parang hindi mangyayari yan na porque tumakbo ka, no, para tumulong. Kung yung sarili nyo nga hindi nyo matulungan tapos parang ano pa kayo, tutulong pa kayo, no? Katulad lang ni Diwata. Sarili niya nga hindi niya matulong-tulungan. Hindi niya matulong-tulungan. Hindi niya mapaunlad yung ano. So eto na, panoorin natin tong video ni Ted Pylon na kung saan ay binira niya itong mga tulongges. Kakapasok lang, na-booking na agad. Ted Pylon, gigil, tinanong si Diwata, handler niya sa party list. Dito may mga bali-balita, ang dami ang daming mga, lahat pala ng mga tumatakbo, halos. No? Parang si Tamba ata daw yung nagpapatakbo. Nakatata ng gastos kay Tamba. Hindi ko 100% sure yan, pero marami daw May nabalitaan ako na ganun nga daw, na may mga para lang masolo daw nila yung lahat ng uri ng lahat daw ng uri ng pwesto sa gobyerno. Para nga naman salong-salo nila ang kanilang kapangyarihan. Katulad nito, malay mo si Tamba rin to. Okay, play. Doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Nag-trending ito, nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pares. Pero, pang-apat siyang nominee. Sabihin ng pang-apat? Maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba, kasi kahit na sila maka 3 seats, pang-apat ka. So sino po yung tatlo? Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Naku po. Asawa, sa isa daw dun sa kasamahan ni Diwata ay asawa daw ng commissioner ng COA. Gago! Patay tayo dito. Ito na yung sinasabi ko Tapos pinront lang si Diwata. Ay, naku po. Parang may naamoy ako May naamoy ako hindi maganda. Amoy paa. Gago! Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi kaya parang binayaran lang to si Diwata para mag-front? Para, alam mo na, syempre, viral. Kasi kung halimbawa man pang-apat siya Kapag namatay yung tatlo na siya papalit dun. Okay, play. Gago! Opo, at ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, ito ay bumibili sa vendor. Bumibili sa vendor. And to make public, ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na ito. Yan po pinaka-importante. Tandaan natin pinaka-importante po, grupo na
gumagawa po ng fact-checking, ano ho, and ano bang tawag doon? Pag-aaral po sa lahat ng mga nominees ng party list. Kaya nga Yes. maganda pong example kanina sa bungat po ng ating programa, itong vendors party list. Sabi ko nga, alam niyo, napakainam nun, di ba? Kasi meron silang isa na nominado na totoo, na nag-trending ito, nag-viral itong si... Okay nga yun eh, wala ang problema eh. Pero, Pang-apat siyang nominee. Ang ibig sabihin ng pang-apat, okay sana kung siya yung nauna eh. So mapapakinabangan nyo kung sakaling manalo siya. Kaso pang-apat siya eh. Hintayin niya munang mamatay yung tatlo bago siya pumalit. So ano may ibig sabihin nito? Malamang sa malamang nga, business ano to? Business transaction. Ako po. Malamang sa malamang, binayaran nga siguro to si Diwata. Baya, ganito, mag-nominate ka sa amin. Ito pera. Ano ka lang dyan, front ka lang. Dahil kilala ka ng tao, para kapag nanalo tayo, sa madaling salita, siya yung ginawang display. Hindi pag nanalo, upo kami, ikaw dyan ka lang. Mga-apat ka lang eh. Okay. Sabi nga po namin kanina, bagamat hindi ho natin na minamaliit itong si Diwata kasi nga mainam din po na may totoong kakatawan yan. sa vendors. Totoo naman yun, wala namang problema. Kaso nga lang, ba't pang-apat siya? So, ang ibig sabihin, Sabihin po, maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado ho at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba na naandoon sa unahan niya o kaya po ay Matanggal. mag-resign or disqualify eventually by co-warrant to. Mga ganun pong usapin. No? Yan po ang mga posibilidad. Kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So sino po yung tatlo? Yan. Yung tatlo, sino yun? Kaya ito ho din ang magandang gagawin po ng isang grupo, yun malaman nyo, sino-sino ba itong mga unang tatlo na mga nominado, lalo na ho, yung mga party list na baka ho naman, ika nga po natin, ay makakalap po ng corresponding votes for a seat in Congress. So as an example, yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Naku po. may ganon. Dito sa So yun ang uupo. Kung sakali mang manalo si Diwata, yun ang uupo, yung tatlong nauna. No? Ay, naku po. Ang tanong, makakapasok pa kaya si Diwata? Kung tatlo na yung nanalo, ba tatlo lang yung nanalo, hindi siya nakapasok. So wala din. Pero nagka-interest yung tao na iboto itong vendors party list dahil kay Diwata, dahil popular at sikat siya. Ang tanong, ano yung magiging pakinabang ng mga tao na bumoto kay Diwata dahil hindi naman siya talaga yung uupo doon? So madaling salita, parang ginagamit nga lang talaga to. O kasi sabihin ko nga sa inyo, kung may mag-sponsor, alam mo ka, nung sinabi ni Tatay Digong na 20 million, may mag-sponsor sa'yo ng 20 million, nagagamitin mo sa pangangampanya. Syempre, hindi mo nauubusin lahat yun. Oo, magtitira ka na magtitira. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 20 million, gastusin mo yung 10 million, di may 10 million ka pa. Magkano yung 10 million sa panahon ngayon? Laking bagay na nun. Iba, marami ng negosyo mapapatayo mo. Makakabili ka pa ng BMW na bike. Tapos may bahay ka pa. Patayo ka ng bigasan, kahit mga 5, kayang-kaya. Gago! Diba? So ibig sabihin, parang yung politika lumalabas ay negosyo na. Negosyo na. Lalo na yan, si Rosmar ata, tatakbo din na mayor. Hindi ko alam kung anong tatakbo nun. Congressman din ata, congresswoman, no? Ganun, di kilala siya. So iboboto siya. Ang tanong, pangilan kaya si Rosmar din? Baka pang-apat din to. So ibig sabihin na may kinabang lang dito yung asawa ng COA ba yun? Ang kanina, commissioner kung sit in Congress. Oo, yung asawa ng commissioner ng COA. Tama ba ako? So yun lang yung may kinabang. Si Diwata hindi, parang siya lang yung parang ginawa lang siyang model.
Oh, ginawa siyang model ng isang produkto para tangkiligin ng taong bayan. Para kasi nga popular siya, sikat siya, kilala siya. Yun yung mangyayari. Oh, ngayon tinda ako ng parang mga artista. Oh, sila lang yung nagpo-promote pero bayad sila. Hindi ko naman sinasabing bayad si Diwata. Pwedeng mangyari yun. Na binabayaran lang siya para siya yung mag-front dito sa party list na to. So kung yun naman ang tactic ng mga politiko na tumatakbo ngayon, mga party list na yan, doon pa lang sa una nagbabayaran na, what if pa pag nakaupo na yung mga yan. Medyo kabahan tayo dyan. Kasi ngayon pa nga lang, pera na agad ang umiikot. So paano pa pag nakaupo na yung mga yan? Paano pag nanalo na yung mga yan? Hindi ko naman sa sinisiraan sila, pero maaaring mangyari yun. No? Pero maganda rin yung, yung vendors na to. Kaso hindi naman si Diwata eh. Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Ganon. May ganon? Alam na. Sa party rin si Diwata. Yes. Asawa siya nino. Asawa siya ng itinalaga dati ng Pangulong Duterte sa COA. Sitting commissioner ngayon, ganun ba yun? Yun ang sinasabi. Nino, ay, ano ba ang record? Ano ba sinasabi niya sa research mo? Yun nga, sabi nga po dito sa ating research, yung pong numero 1 na nominee sa party list na vendor ay si, Bulacan niya pala ito, si Marilu Lipana. Okay. Na asawa po Nino. Nang naitalaga dyan sa COA na si Mr. Lipana. Naku po. Ikaw na magbanggit ng pangalan. Naglipana na sila. Naku po, naglilipana na ang mga buhaya. Pero etong si Lipana, ito ay tinalaga dati ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi siya kasali dun ito na rin ay parang bumaliktad na rin ang huwata. Oo, bumaliktad na rin tong si Lipana. Na ngayon, ito nga daw yung kasamahan ni Diwata dito sa party list na to, na kapag nakapasok tong vendors party list, ang uupo dyan na bilang congressman ay yung asawa ng commissioner ng COA. Aba, nako. Naubaya yan kanina pa eh. Babalikan mo na naman ngayon. Ikaw talagang batang ito. Patatawag ka sa principal niyan eh. Ay nako, teka. Kanina pa yan, di ba? Oo. Ano yung pangalan ng commissioner? Kanina umaga. Yes. Si Commissioner Mario Lipana. Yan po, itinalaga nung Pangulong... Kailan siya na-appoint as commissioner? Siya nga po ay itinalaga ng Pangulong Duterte noong 2016. 2016. Sure ka dyan? Ito, tignan natin ulit. So itinilaga siya ni dating Pangulong Duterte noong 2016. So ngayon, tatawa na lang ako. Hindi, nakakatawa naman to guys kasi parang ginagawang joke na lang yung politiko ngayon, no? Kasi una pa lang kasi isipin nyo pang-apat na nominee si Diwata. So kung yung hangarin niya, halimbawa makapasok man siya, kung yung hangarin niya, paano niya mapapatupad hindi naman siya uupo dyan? Pang-apat siya aantayin niya pa muna na sa pamamagi. Kaya nga lumalabas dito, parang ginagamit lang talaga si Diwata. Or isa tong business strategy ng mga politiko. Ayun talaga yung mga lumalabas dito. Aban ako. Aban ako talaga. No, so yun, maputol na natin. Kayo, bahala kayo dyan kung anong gusto nyo sabihin. Pero eto, may papanood ako sa inyo. May papakita ako sa inyo, mga dilata, pero bago yan, basahin muna natin yung comment. Eto, basahin natin yung mga comment ng mga netizen dito. No? Ay, hindi pala mauna. Eto muna yung picture. Yan ang picture! Ayuda. Eto, tingnan natin may ayuda ba ang lahat? Dito sa amin, hindi kami pipila.
door to door po dito sa Ilocos. Gago! Oh, eto pinagmamalaki ng mga ng mga tiga Ilocos Norte. Oh, di ba kaya ito lang si baka ito lang si Els Ras lang ang nagmamalaki. So ito yung pinamimigay daw ni Sandro Marcos na ayuda. 3 delata, 3 noodles, 3 kilong bigas at 3 may corn beef. Tapos may asukal at kape na tapos nakalagay diyan from Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Wow. Gago! Oh, yan yun, no? Ayun yung pinamimigay. So, ang galing ni Sandro, ginaya talaga si Tamba. Hindi dito, wala namang problema. Kasi tulong pa rin to eh. Kaso, pera niya ba yan? Ay, naku po. Grabe, Good. Tsaka, kung Sandro, sana naman dinagdagdagan niyo naman yung bigas. Parang tinalo ko pa kayo eh. Ako, namimigay ako isang sakong bigas eh. Well, 5 kilong bigas. Di mo pa ginawa 5 kilo. Baka nga 1 kilo't kalahati lang to eh. Wala namang masama dito kasi tulong pa rin to. Kaso nga lang, medyo maaga pa ata. So, ito yung mga comment dito, no? Sincilio. Bisaya. Hindi ko maano. Barya-barya para sa amin na taong kalbaryo ng kanilang ninakaw. Ano tong picture na to? Ano to? Nakaw ng Marcos gawing ayuda. Grabe naman. Nakaw ng Marcos gawing ayuda. So dito, stick to the plan. Grabe yung mga tao talaga pag ikaw talaga pinuntiryan ng mga netizen amoy bagong Pilipinas. Gago! Si Raulo. Ito, ano to? Ayuda. 1, pag nanakaw sa kaban ng bayan. Bayan na malinis na paraan. Pagbigay tulong sa mga taong tamad. Magaling solusyonan sa krisis ng isang bansa. Piso sa'yo, 10 sa kanila. Iboto mo ko ha. Band-aid solution. Grabe naman to Hindi, ito totoo to yung piso sa'yo, 10 sa kanila. Kasi nga, halimbawa, bibigyan kanila ng ayuda. Bibili nila yung boto mo ng 1 kilong bigas, 3 pirasong delata, 3 pirasong noodles, at 3 pirasong kape with asukal na may langgam pa ata sa loob. Tapos sila tutubo sila ng bilyon-bilyon. Siyempre, congressman. Kaya dyan dumadaan yung sabi ni VP Sara, diba? Isa sa mga dalawa sa mga congressman ang humahawak ng budget ng bayan. Tubong lugaw nga talaga. Piso sa'yo, 10 sa kanila. Malaki nga naman yung advantage. Grabe, no? Talagang ginaya na ni Sandro Marcos yung kanyang tiyuhin, no? Ito, sabi ni Richard Salazar, jackpot na naman ang pabrika ng noodles at sardinas. Lakas ng deliver nila sa buong Pilipinas. Ay, naku. Ay, oo mo jackpot talaga. Biruin mo, ilan yung tumatakbong congressman ngayon? Ilan yung tumatakbo yan? Si Youngstown, no? Tsaka si Homie. Ay, naku po. Grabe. Ang tanong, bakit pagdating ng, ito yung pinakatanong dyan. Pag nanalo na sila, wala nang asa na yung tinutulong. Ba't kapag tumatakbo, ang dami nilang pinamimigay na tulong? Pero pag nakaupo na, wala nang pinamimigay na tulong. No? Mahirap din. Ito, hay nako, nag-uumpisa na sila. Manira, nilagyan pa nila ng pangalan. Paanong manira? Ano naman to paanong maninira? Hindi to kasiraan, talagang ginagawa to ng lahat. Ay nga lang, ang laki, no? Ano to? Gawa-gawa lang yan para may issue sa kabila. Wow, Wow!
Paanong may issue sa kabila? Matagal nang gawain nila yan. No? Pinagsasabihin yung may issue sa kabila. O, sa dami ng nakaw nyo, ilang tons na ginto binenta nyo, kahit bigyan nyo ng kada pamilya ng 1 million, sobra pa ang ninakaw nyo. Tama naman. Sabi ni Chona Nobal Mahusay. Inubos na nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas. Alam kasi nila na last na nila sa gobyerno. Ay, naku po. Nakaka-stress lang talaga itong mga to. Hindi, para sa akin, hindi to fake kasi gawain naman talaga nila to. Yung about sa mga ayu-ayuda na yan. No? Para sa akin, hindi yan fake. Oh, at saka yun, may karugtong pa nga. Yung dami, oh. Tsaka, eto pa, sa lugar nila galing. Nga yung post, oh. Galing sa Ilocos, no. Pinagmalaki pa nga hindi na daw pipila, May ayuda na ba ang lahat? Dito sa amin hindi kami pipila, door to door po dito sa Ilocos. Door to door pala Wala na palang pila-pila door to door na. Aba, maganda pala to, no. Ay, lako, binibili na naman kayo. Bahala kayo, magpabili kayo. So yun, mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga nireactionan nating video? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ng banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.